So, mga lods, after 30 minutes siguro na pag-asikaso natin ng ating crabs. So, ito na ang ating crabs, mga lods. Ready na natin yan kainin. Na-marinate yan ng konti, pero ito try lang natin. Masarap na siya, lods. Tama lang yung timpla natin. Medyo maanghang, pero okay na yun. Hello mga lods! Welcome back again to my vlog. Magluluto tayo ngayon ng kinilaw. Sino ba sa inyo mahilig mga lods na magkilaw ng blue crabs? So ito, may nabili tayo na blue crab. So fresh naman siya, which is hindi naman siya talaga yung fresh na galing sa tubig, di ba? But anyway, ito froze siya pero hindi pa siya naluto. So, ngayon, gagawa tayo ng kinilaw. Alright, mga lods, ito yung mga kailangan natin. Of course, meron tayong lemon. At meron din tayong maliliit lang na tomatoes and radish. Ni-slice ko na siya, mga lods. And then, we have cilantro, onions, and then green onions. And meron tayong sriracha, pampaanghang. So, ngayon, of course, ito yung kailangan natin. So, ang gagawin lang natin mga lods, kailangan lang natin itong gupitin, linisin lang natin nito para ibabad natin sa vinegar para yung mga germs niya matanggal, di ba? Yun ang panghugas natin mga lods, yung vinegar. So, mga lods, ito lang. Kailangan lang natin tanggalin yung mga galamay-galamay. Ganito lang yung paglinis mga lods. Yan. Linisan lang muna natin mabuti. So, ganito nga lang siya mga lods. Tanggalan lang natin yung mga galamay niya para, kasi wala naman siyang meat. Walang meat yan. So, guntingin lang natin. Every summer, ito ginagawa ko nito kasi masarap siya na i-marinate lang siya mga lods. Marinate mo siya mga the whole week. Masarap yan. Mahilig kasi akong magkilaw mga lods. Pero yung mga kinikilaw ko naman, niluluto ko siyang mabuti or hinuhugasan ko siyang mabuti. Kasi alam nyo na, for the safety na rin siya mga lods. So, diba, para naman healthy pa rin yung kinakain natin kahit kinilaw dyan. So, ganito lang yung paglinis. So, linisan lang natin. Kukuan natin. Pedicure ba? Ayan. Ganito lang. So, ayan. So, ayan nga mga lods. So, after natin yan kailangan lang natin, ikakrack lang ng, natin, ito yung sipit-sipit niya para mag-absorb yung ating seasoning na ilalagay. Ganito lang ako maggawa ng kinilaw. Ganyan. May katagalan, pero okay lang. Masarap naman nito eh. Ganyan lang. So, eto na nga siya. So, after nga natin siya mahugasan, so, eto, krinak na natin siya yung mga sipit-sipit niya para mabilis na lang natin siya kalukutin pagkakain na tayo. So ngayon, pagkatapos niyan mga lods, kailangan lang natin siya hugasan na naman ng vinegar. Marami na siyang napagdaanan. 2 beses mo siyang hugasan ng vinegar para matanggal yung mga gayuma niya. Ayaw natin ng gayuma mga lods. So, ngayon, ganito lang gagawin lang natin. Para matanggal yung mga gayuma, kailangan lang natin hugasan. So, tingin nyo dito lods, ano yung bagay dito? Yung beer na naman tayo, pangkinilaw, at saka pulutan. Masarap naman kaya ito pulutan. Kasi matinik siya. Hindi naman siya matinik, pero
matrabaho kainin, pero at least nagtsatsaga kang kumain dyan ng mga maliliit-liit na yan. Masarap yan mga lods. Nakatikim na ba kayo ng ganito? Kasi yung mga Korean, ganito yung ginagawa nila. And again mga lods, salamat ulit sa pagsubaybay ng aking channel, sa mga pinavlog ko. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at mga nagsishare. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo lagi na nanonood ng ating vlog. Kasi mahilig naman tayo mag-share ng mga luto-luto dyan. Para naman next time, kung gusto nyong gayahin, meron na tayong recipe na nakahanda. So, shout out ulit sa inyong mga lods. Yung mga ingredients, mga sahog-sahog na ilalagay natin. Ayan. Ganito lang lods. Ibabad mo lang siya sa suka ng mga 10 minutes. Pwede na natin yan ilagay ng mga kailangan natin. So, madali lang. Tapos ito, kakainin ko tomorrow. Requesting kasi ito ng dalaga ko kasi ito talaga paborito niya rin ito. Ang tagal na yan sa freezer ko. So ngayon, may time tayo since off na naman tayo. So ito na naman yung gagawin natin. Mag-share na naman tayo ng mga kaalaman natin dyan ng mga di ba, mga luto dyan. Lutong Ilocano, Tagalog. So sa susunod naman, Bisaya. Kailangan din natin matuto lahat ng mga pagkain. Ngayon lods, ito na ating crabs. Ngayon, ang ilalagay na natin yung mga seasoning. So, ito. Uunahin natin yung sibuyas. Of course, hindi yan mawawala talaga yung ating sibuyas. So, diba? Paghalu-haluin natin yung sibuyas, lahat na yan, and then green onions. Tsaka na lang neto kasi hiwain pa natin yung tomatoes. And then cilantro. Mahilig yan ng cilantro, masarap to. So ngayon, hindi pa ako nakalagay ng radish. So first time ko lang ito maglagay ng radish. So titry natin yan. Masarap naman kasi yung kinilaw na radish. So, ngayon, panghuli na lang natin yung tomatoes. Ganyan lang. Ihalo-halo lang natin mga lods. Parang kailangan natin ng mas malaking lagayan. Pero okay na rin yan. So, ngayon, ito, hoisin sauce. So, 1/2 na hoisin sauce. 1/2 cup. Ayan. And then, sriracha. Sriracha natin. Pampasarap yan. Maanghang yan. And then, kung kulang pa ng anghang, kailangan mo pa lagyan. Depende na rin sa kagustuhan natin kung gaano nga ba talaga kaanghang yung gusto mong timpla. So, ganito lang. Oops. Ayan. Oh. Magiging ulam na yan mamaya. And then, of course, diyan mawawala itong ating asim. Ayan. Ganyan lang. Ulam na yan. At of course, hindi yan mawawala yung salt, pepper natin. Depende na rin kung gaano yung timpla na gusto nyo. Salty or ano dyan. So, lalagyan pa natin ng salt. And pepper. Nakalimutan ko bumili ng pepper ko kasi paubos na. Kailangan ko ng more. So, ayan. Wala na. Iubos na lang natin. Ubos na yung pepper ko, mga lods. Kailangan ko bumili. Kasi galing ako ng store kanina. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Naka-100 ako. Grabe, konti lang yung nabili ko. 100 na agad.
So, anyway mga lods, ito na oh. Ulam na. Ibabad lang natin siya, i-marinate lang natin. Mahilig ako mag-marinate. So, ayan. So, mga lods, hinati ko lang ng konti yung tomatoes natin. Maliliit. Ang cute niya tingnan. Iba-iba yung kulay. So, ganito lang. Lagyan din natin ng fish sauce. Oh, ayan na mga lods. May ulam na naman tayo. Ayan. Marinate mo lang yan. Hindi ito mabilis masira. So, pwede pa to abot ng 2 linggo. Kasi yung ginawa ko noon, umabot siya talaga ng 2 linggo. Habang tumatagal, sumasarap. Ewan ko ba? Kasi kung na-marinate, ganun yata talaga eh. Para ma-soak yung mga flavors na gusto mo. Ayan, ganito lang. So, mga lods, ano ang tingin nyo dito? Oh, ayan. Ulam na mga lods. Mga lods, lagyan natin ng oyster sauce. Kunti lang. Tansya-tansya na lang, lods. So, ayan. Then, ay naku mga lods, sana nandito kayo para matikman nyo ito. Magpulutan tayo. Isahog natin yung kanin. O isabay ganun, sahog na yung kanin. So, ganito lang kasimple yung ating kinilaw. Magmukbang na tayo soon. So, mga lods, after 30 minutes siguro na pag-asikaso natin ng ating crabs. So, ito na ang ating crabs, mga lods. Ready na natin yan kainin. Na-marinate yan ng konti, pero ito try lang natin. Masarap na siya, lods. Tama lang yung timpla natin. Medyo maanghang, pero okay na yun. O, ayan. So, ano lang natin, i-marinate pa natin ng another few hours. So, pwedeng-pwede na yan kainin. Gaya nga ng sabi ko mga lods, magtatagal ito ng 2 linggo. Ewan ko kung magtagal ito ng 2 linggo sa akin kasi yung dalaga ko, ubusin niya lagi. Lahat. So, paano yan mga lods? Ito lang ang ating vlog for today. Salamat ulit sa pagsubaybay ng aking mga videos. So, I'll see you guys for my next vlog. Kain muna tayo. Masarap. Masarap. Wala na akong kanin, so kailangan ko magluto ng kanin para kain na naman tayo ulit. Wala nang diet-diet. So, paano yan mga lods? Dito na lang muna. And kita-kits tayo ulit sa aking next vlog. Bye!